Di ba? Yan yung utos ng kapatid. So, si Joseph naging favorite ng kanyang tatay. Bakit? Kasi nga, si Joseph siya ay anak sa kanyang katandaan. At anak siya ni Rachel, ang babaeng talagang tunay na iniibig ni Joseph. Yes, lovers. Di ba? Si Rachel, siya po ang pinangarap ni Joseph sa kanyang buhay. Kumbaga, nung nakita niya si Rachel, binata pa lang siya, mga kapatid. Sabi niya, ito yung babaeng gusto kong mapangasawa. So, anong ginawa niya? Hinintay niya. Sabi ni Laban, anong gagawin mo? Ang gagawin mo, gusto mo mapangasawa yung anak ko, hintayin mo. Magtrabaho ka sa akin ng 7 years. Sabi ni Joseph, dahil talagang umiibig siya, Mr. Connie. Sabi niya, sige, pagkatrabaho ko si Rachel. Si Raquel, pagkatrabaho ko 7 years. Hello, mga young people. Parang wala naman akong kausap na young people ngayon. Grabe no? 7 years? Pagtatrabaho. Ngayon, ganun-ganun na lang. Diba? Ngayon, hindi na pinagtatrabahuan. Text lang. Oh, where na you? Here na me. Welcome. Magugulat ka na lang. Gulat yung mga magulang. Sila na pala. Magugulat yung mga, na? Tama ba? Yan, nag-i-evolve na ang panahon natin ngayon. At hindi lang yan. After ng 7 years, hindi binigay si Rachel. Grabe yung trabaho. Sabi niya, ang tradisyon kasi sa amin, kailangan yung panganay muna. Ibunso si Rachel. Pangalawa, sabi niya, panganay muna. After ng 7 years, ang binigay, yung isa, si Leia. Eh, siyempre, sabi niya, hindi naman niya yung iniibig ko. Sabi niya, hindi pwede. Yung una niya, yung kapatid niya muna. Ngayon, kung gusto mo, kasi nagustuhan siya ni Laban kasi masipag. Hello, masipag? Woo! Diba? Kumbaga, nagustuhan siya ni Laban, sabi niya, okay, si Leia muna. Ngayon, kung gusto mo talaga makuha si Rachel, pagtrabahoan mo ulit. 7 years ulit. Dahil totoo ang pag-ibig ni Jacob. Nagtrabaho siya ulit. 7 years. 14 years siya nagtrabaho. After ng 14 years, nung nakuha niya mga kapatid si Rachel, nalaman niya na si Rachel ay baog. Tagal po eh. Diba? Ano ibig sabihin? Hindi magkaanak si Rachel. At hanggang tumanda na siya mga kapatid. At hiningi mga kapatid ni Rachel, hiningi ni Jacob itong blessing na ito sa Panginoon. At ibinigay ng Diyos ang kanyang blessing. At si Joseph at si Benjamin, siya po ay blessing ng Diyos. Yan po ay bunga ng prayer ni Jacob at ni Kaya pinanganak si Joseph sa kanyang katandaan. So that's why mahal na mahal ni Jacob si Joseph. Amen. And one day, sabi ni Lord, I have the plans for you. I will save the people at ikaw ang gagamitin ko. Kinuwento ni Joseph ang kanyang panaginip sa kanyang mga kapatid at kinainggitan siya. Ginawa sa kanya mga kapatid, siya ay hinulog sa balon. Sabi ng mga kapatid, ay ito na yung paborito ng tatay ko. Halika nga dito. Ginawa niya, naghatid siya ng kanilang pagkain. Sabi niya, halika nga, hinulog sa balon mga kapatid. Sabi ng kapatid, kung papatay natin siya, wala tayong pakinabang. Ang gawin natin, kuhain natin sa balon at ibenta na lang natin. Magkakapera pa tayo. At sabihin natin sa ating ama na siya ay patay na. Kumuha sila ng yung damit ni Joseph, kinuha nila at niloblob sa dugo ng hayop mga kapatid. Sabihin, ito yung tunika ng yung anak. Nilapa ng liyo. Ilapan ng mabangis na hayop. Tumangis ang kanyang mga kapatid. At si Joseph, hindi nila alam ano yung pinagdadaanan ni Joseph habang siya ay nandoon sa process ng plano ng Diyos. Siguro sila mahimbing ang tulog nila sa gabi. Pero si Joseph nandoon na nauulanan. Hindi lang nauulanan. Siya doon ay pinaparusahan. Siya ay inalipin.
Na kapag tinignan ni David ang plano ng Diyos, sabi siguro niya, Lord, akala ko ba maganda yung plano mo? Ang ganda ng panaginip ko, pero bakit nandito ang sitwasyon? There are moments in your life, in my life, na parang sinasabi ko, Lord, akala ko ba maganda ang plano mo sa akin? Ang ganda ng panaginip ko, pero bakit ganito yung nararanasan ko? Physically, may sakit. Financially, kapos. Amen. Amen. Emotionally, drained. Sa trabaho, hirap. Sa anumang areas ng buhay natin, nahihirapan tayo mga kapatid. At para bang yung plano ng Diyos, hindi umaakma doon sa ating pong sitwasyon. But sinasabi ko sa inyo, hold on. The plan of God, God is faithful to His plan sa buhay natin mga kapatid. Kahit ano pang mangyari sa buhay natin, kapag tayo nag-stick to sa plano ng Panginoon sa buhay natin, at the end of the day, si Joseph, pinagpala ng Panginoon. Amen. Amen. Now, there is a betrayal sa kanyang buhay. He became a slave, mga kapatid. But these things, parang betrayal ba? Tinrider ka. Yung mga taong pinagkatiwalaan mo, yung mga taong minahal mo, sinakpan ka. Binackstab ka. Amen. Amen. And he had been a slave, mga kapatid, by the Egyptians, mga kapatid. Pero lahat ng ito, kung titingnan mo, there is a purpose. Yung mga betrayal natin sa buhay, yung mga pains, yung mga sakit na nararamdaman natin, emotionally, physically, or anything na nararanasan natin sa buhay natin, it is a process, it's a part of the process of God to refine our character. Yes. Si Joseph, pinagdaanan niya yun. Why? Because God wants to refine. Titingnan ng Diyos ang karakter ni Joseph. Kung siya ba ay karapat-dapat, may handle yung pagpapala ng Panginoon sa buhay natin. Kaya tayong mga Kristiyano, hindi tayo na magtataka na may mga pagsubok sa buhay natin. May mga problema tayong kakaharapin. Because it is the part of the process of God dahil may magandang plano siya sa unahan mo. Yes. Kapag hindi ka kasi refine ang iyong character, hindi mo ma-handle yung blessing ng Panginoon. Imagine kung ngayon binigyan ka agad ng blessing ng Diyos ng pagkalaki-laki. Siguro ngayon, wala ka na sa church. Hello? Amen. So si Joseph, yung kanyang process, inihanda siya ng Panginoon. Kasi kapag binigay agad ni Lord, baka magmayabang siya. Amen? So itong part ng buhay natin na ito, mga kapatid, Pastor, wala akong pera? Grabe naman. Pastor, ito, ang hirap-hirap. Part it. Sabi ni Lord, paano ka mag-respond doon sa situation na hindi mo gusto at parang ayaw ng katawan mo, ayaw ng puso mo, ayaw ng isip mo. Paano ka mag-respond, mga kapatid? So God is waiting for your response, mga kapatid. And He is refining our character towards the goal, towards His promise sa buhay natin, mga kapatid. He was in prison, mga kapatid. But after the imprisonment, mga kapatid, he was promoted by God. Anong dahilan? Siya po ay naging tapat sa harapan ng Panginoon, mga kapatid. Ang plano ng Diyos, mga kapatid, He positioned Joseph for greatness. Wow. Ibig sabihin, ikaw, saan ka man mapadpad, kung ano man yung pinagdadaanan mo ngayon, ano man yung mga pagsubok na meron ka, ano man yung bigat na nasa puso mo, ano man yung pag-aalinlangan, ano man yung takot, ano man yung doubt na nasa iyo, mga kapatid. God has a plan for you. Gusto ng Diyos makita kung ano ang iyong magiging reaction at ano ang gagawin mo sa panahon na nandyan ka sa ganyang kalagayan, mga kapatid. He is positioning you for greatness. Si Joseph, kita mo ha? Kung ako si Lord, kung may plano akong maganda kay Joseph, bakit ko siya padadaanin pa doon sa ikulong siya? Bakit ko siya padadaanin sa ibenta pa siya? Bibigyan ko siya ng corona, gagawin ko siyang hari. Hindi niya napagdadaanan yung mga masalimuot na bagay sa buhay niya. Yung mga masalimuot na panahon. Pero tingnan mo, dahil ang plano ng Diyos ay totoo. Dinaan si Joseph, kung hindi siya ibinenta sa Ismaelita. Diba? Yes. May mga buhay, may mga panahon sa atin, parang akala mo wala lang, pero plano ng Diyos yun.
Amen. Amen. May mga part na, sakto. Timing ba? Yung timing ng Diyos. At iba, timing. Na nangangailangan ka. Timing, nandiyan si pastor. Timing. Lahat, di ba? Nagkakatugma-tugma. Si Joseph, timing. Dumaan yung mga Ismailita. Di ba? Timing, yung mga Ismailita papunta sa Egypt. Ang timing, si Joseph, kinulong, at timing na mayroong alagad si Paraon doon sa kulungan. At timing na si Paraon ay nanaginip, at timing na nandun si Joseph. Diba, kahit napakasalimuot ang kanyang pinagdaanan, nilagay siya ng Panginoon doon sa posisyon para maging great at makilala ang Diyos sa kanyang buhay. Mga kapatid. Sa buhay mo, amen. Hallelujah! Marahil nagtataka, ang layo ng lugar ko, brother Ro. Ang layo, ang dami kong bakit ako nandito sa church? Bakit ako naparito? Ako, parang inisip ko, Lord, ang layo ko sa Mindanao. Bakit ako napunta dito? Because ang plano ng Diyos, mga kapatid, ay totoo sa ating mga buhay. At kung saan man tayo ilalagay ng Diyos, saan man tayo dadalhin ng Panginoon, mga kapatid, there is always an intent and a purpose in our life. So kailangan mag-stick tayo doon sa plano ng Diyos. He is positioning you right now. Ikaw at ako, pinoposisyon ng Diyos towards greatness. Amen. Sa blessing na darating sa buhay natin, mga kapatid. Ikaw, dinala ka, bakit sinasabi mo? Pastor, hindi ko na kailangan mag-church. Si Brother Gabriel, kanina dami, bakit ka napunta sa church? Hindi aksidente nandito ko sa church. Amen. Hindi aksidente na in-invite ka ni Brother Troy. Si Brother Troy, hindi aksidente na in-invite ni Andrew. Si Andrew, hindi aksidente na in-invite namin sa church. Sabi ng Biblia, all things work together for good to them that love the Lord. Lahat ng bagay nagkakalakip-lakip yan na gumagawa sa ikabubuti ng mga umiibig sa ating Panginoon, mga kapatid. So, ibig sabihin, dinala ka ni Lord sa lugar na ito dahil mayroon siyang napakalaking blessing na ihanda para sa iyo. Amen. At anumang blessing yan, mga kapatid, whether financial man yan, whether kasagutan sa iyong mga panalangin man yan, or spiritual, or emotional, or physical, health, condition, mga kapatid, dinalakan ng Panginoon dito to position you to be able to hold the blessings of God in your life, mga kapatid. I-bless ka talaga ng Panginoon, mga kapatid. Now, there are principles in God's sovereignty, in God's plan, mga kapatid. Ang isang sa mga prinsipyo niya, mga kapatid, God's plan is sovereign. He works all things for good to them that love the Lord. Amen. Amen. Everything works together. Amen. Everything works together. Yan ang plano ng Diyos. Kung babasahin mo, mga kapatid, hallelujah, ang Exodus, titingnan mo, ang plano ng Diyos ay mabuti, mga kapatid. Yung mga masalimot na pinagdadaanan ng tao, He works for you. Ikaw at ako. Pastor, yung history ko parang hindi na ako karapat-dapat kay Lord. Kasi nga, grabe yung history ko, grabe yung pinagdaanan ko sa buhay. Pero kung hindi mo pinagdaanan yun, maaaring wala ka ngayon sa success na ito. Maaaring wala ka ngayon sa presensya ng Diyos. Pastor, yes, ayaw natin madaanan sana yung kaya lang, ang plano ng Diyos ay hindi natin, sabi nga, ito ay mystery. Ito ay mysterious. But there is a purpose in every plan of God, mga kapatid. There is a purpose in God's plan sa buhay natin, mga kapatid. Hallelujah. Sabi ng Panginoon, mga kapatid, Romans chapter 28, 8:28, mga kapatid. Hallelujah. Basahin natin, Romans chapter 8:28. Sabi po ng Biblia, at nalalaman natin na ang lahat ng mga bagay ay nagkakalakip na gumagawa sa ikabubuti ng mga nagsisiibig sa Diyos. Sa makatuwid bagay niya ang mga tinawag, alinsunod sa kanyang nasa. Ibig sabihin, ikaw at ako, tinawag ng ating pong Panginoon. Amen. Alinsunod sa kanyang nasa, mga kapatid. At gusto ng Diyos
na gawin natin, mga kapatid, ang kanyang plano sa buhay natin. Ikaw at ako nabubuhay ngayon para kay Kristo. Amen. Amen. Hindi lang tayo nabubuhay para sa sarili natin, kundi sa Panginoon, mga kapatid. Nabubuhay ka para i-glorify ang Diyos, mga kapatid. Para papurihan ang Panginoon. Come on, somebody. Parang wala akong kausap ngayon. Para sabihan sa Panginoon, Lord, narito ako para sa iyo, Lord. Ibigay natin ang ating pong mga sarili sa harapan po ng ating Panginoon. Let's clap our hands to the Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. So, ang plano ng Diyos ay sovereign. Ang plano ng Diyos ay matuwid, mga kapatid, na kailangan natin alamin kung ano ang kanyang gusto sa iyo. Sino dito ang alam na ang plano ng Diyos? Ha? Do you know the plan of God in your life? Alam mo kapag alam mo ang plano ng Diyos sa buhay mo, wala ka nang takot. And you trust the plan of God, it cancels the fears and doubts in you if you know already the purpose of God. Amen? Amen. So, ang mga tao na nasa Panginoon ay fearless. Hindi sila natatakot. Panginoon, mahirapan man ako, pero alam ko ang plano mo. Kagaya ni Joseph. Yes, si Joseph kasi, hindi niya alam kung ano ang mangyayari sa kanya sa process. Pero alam niya na may plano ang Diyos sa kanya. He was fearful. Yes, maaring dumating yung panahon umiiyak siya. Parang sa buhay natin, maraming beses na tayong umiyak, lumuha, mga kapatid, sa buhay nila. Ang dami nating panahon na parang nagdadawat na tayo. Or sabihin natin, sa sobrang kapaguran natin sa mga nangyayari sa buhay na ito, mga kapatid, tayo ay parang you just want to give up. But si Joseph, iba. I know the plans I have for you. Amen. Sabi ni Lord, sabi niya, I know the Lord. Alam ko ang kanyang plano sa buhay. So, hindi pwedeng mag-give up ako dahil lang sa pinagdadaanan ko na to, dahil sa hirap. Alam ko na mas great ang plano ng Diyos kaysa sa aking pinagdadaanan. Alam ko na mas great ang kanyang gagawin sa unahan kaysa sa aking nasa likuran. So, sa mga anak ng Diyos, giving up is not an option. Yes. Dapat. You should never give up. Dahil sa bandang huli, papangyarihin ng Diyos ang kanyang plano sa buhay. Amen. So let us not quit, mga kapatid, in serving the Lord. Let us not quit in worshiping the Lord. Let us not quit in obeying the plan of God in our life. Amen. Amen. There is a time si Joseph tinest ng Panginoon para alamin ang kanyang true character. Binigyan siya ng pagsubok maliban sa pain, maliban sa betrayal, there is a temptation. Amen. Ano sa mga kalalakihan? Diba? Ang mga kalalakihan, ang kahinaan ng mga kalalakihan, temptation sa babae. Amen. Parang, parang sabi pastor, hindi babae yung kahinaan ko, lalaki. Diba? Binigyan siya ng temptation. Pinadala si asawa ni Potiphar. Si Potiphar, mga kapatid, siya ang katiwala ni Paraon. At pinadala ang asawa, mga kapatid, isang araw, pinuntahan ng asawa ni Potiphar si Joseph kasi nagagandahan siyang lalaki kay Joseph. Parang pastor lang ba? Sorry, Lord. Sabi niya, pagdating doon, sabi niya kay Joseph, sabi niya, sa isip niya, kasi sabi ng Biblia, at si Joseph ay isang matipuno, magandang lalaki. So natipuhan yung anak, asawa ni Potiphar. Sabi niya kay Joseph,
Joseph, please lang, sipingan mo ako. Ano sabi ni Joseph? Wag. Hindi ko magagawa ito sa Diyos at kay Potiphar na pinagkatiwalaan ako dito sa tahanan niya, dito sa ano niya. Hindi ko magagawa. Sabi niya, Joseph, please lang. Sipingan mo. Isa lang. Ay, wonderful. Ibang tao yun, mga kapatid. Baka sabihin, wag! Huwag mong tagalan. Isa na. Pero si Joseph, alam mo, iba kasi kapag alam mo ang plano ng Diyos. Yes. Madaling magdesisyon kapag alam mo ang plano ng Diyos. Kaya minsan ang hirap magdesisyon kasi nga, gulong-gulo tayo. Lord, what is your plan for my life? What is your plan for me? So pagdating sa tukso, mga kapatid, nahihirapan tayo. Kasi iniisip natin, may nakakita ba o wala? Hindi ko gagawin yung pastor kapag ka nandiyan ka. Pero pagka wala ka, pastor, hello? Wala man si pastor, pero ang Diyos nandiyan. Kitang-kita ka ng Panginoon. So si Joseph nag-decision na hindi ko gagawin ito. Hello? Kapag pinadalhan ka ng tukso, mga kapatid, anong gagawin mo? Layuan mo ako. Tukso, layuan mo ako. Anong layuan mo ako ang tukso? Ikaw nga dapat lumalayo sa tukso. Ba't ang tukso pinapalayo mo? Tukso nga yan eh. Di ba, Brother Dian? Tukso nga yan eh. Hindi lalayo yan. Ikaw ang lumayo sa tukso. Hello? Ang pagsubok, hinaharap. Ang tukso, nilalayuan. Amen. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Now, ang principle ng Diyos is God is sovereign in His plan and He make all things work together. So, hindi maayos sa pakiramdam ang pinagdaanan ni Joseph. However, doon siya pinosisyon ng Panginoon for a greater peace na gagawin niya sa Egypt. Dumating ang tagutom sa Egypt. Si Joseph ay in charge na sa pamumuno sa Egypt, kapatid. At sa lahat, sabi ng Biblia, sa lahat, maraming bayan ang nagutom, maraming bayan ang apektado ng kagutuman, famine, mga kapatid. At ang tanging mayroong pagpapala ay ang bayan ng Ehipto, mga kapatid. Bakit? Nandoon kasi ang anak ng Diyos. Nandoon kasi si Joseph, mga kapatid, na sumunod sa Diyos. Ibig sabihin, sa buhay natin ito, hindi tayo maaring maapektuhan ng nangyayari sa paligid kapag nagtatapat tayo sa Diyos. Amen. Hindi tayo maaring maapektuhan ng anong dilubyo, anong famine, anong plague sa labas, mga kapatid. Kapag ikaw ay may plano ng Diyos sa buhay mo at sumusunod ka sa Panginoon, lumalayo ka sa kasalanan, lumalayo ka sa hindi karapat-dapat sa paningin ng Panginoon, ang Diyos ay pe-preserve ka at gagamitin ka ng Panginoon para marami pang mga tao ang mailigtas, mga kapatid. Marami pang mga tao, hallelujah, ang makalapit sa Diyos. Kahit sa anumang pinagdadaanan mo ngayon, there is a plan of God in your pain. God has a plan in your worries. God has a plan in your trouble. May plano ang Diyos. Amen. Walang natin ng Panginoon. Kaya yung pain na naranasan mo, ang pain na naramdaman mo, mga kapatid, huwag mong baliwalain yan. There is a purpose in every pain na naranasan mo sa buhay. Hello? Amen. Parang wala akong kausap. Amen. Nabigo ka dati. Halimbawa sa mga young people, yung mga kadalasan dito, mga love life. Kaya ka nagpapasalamat ngayon na, Lord, salamat sa taong ito. Bakit? Kasi nabigo ka dati. Hello? Imagine kung hindi ka nabigo dati. Hindi mo siya na makikilala yung best person na sinasabi mo. Excited yung mga young people dito eh. Diba? Dati kasi, may na-trauma na. Mayroong nagka-amnesia.
Mayroon namang puro parinig sa Facebook. Mayroong bitter. Diba? Peter, pero low. Hello? Maharot. Bakit? Kasi pinagpalit ka. Bitter. Pastor, pinagpalit ako. Okay lang sana ako sa mukhang tao. Bakit pinagpalit? Kasi nga, may nakita sa iyo hindi niya gusto o may nakita sa mas better para sa Hello? Pero lahat ng nararamdaman mo sa buhay, lahat ng naranasan mo, kabiguan mo yan, hindi lang sa pag-ibig, kabiguan sa mga expectation mo, kabiguan sa mga bagay-bagay, kahit sa mga mahal mo sa buhay. Lahat ng yan ginagamit ng Diyos para sa magiging stronger ka na pagkatao. Para sa i-develop yung character mo sa buhay, mga kapatid. Kaya ka naging patience ngayon, kaya ka mas lalong naging pasensyoso. Bakit? Kasi dami mong pinagdaanan eh. Hello? Kaya sila, dadaanin ka talaga, aayusin ng Lord ang iyong character sa iyong buhay. Kapag ikaw ay nasa Panginoon, mga kapatid, inaayos ng Diyos ang bawat isa sa atin. Lahat tayo dito. There is no perfect people here. Ang church is not a place of perfect. Church is the place of forgiven people. Yes. So you are not perfect. Hello? I am not perfect. I am forgiven by God. At I serve the God who is perfect. Mga kapatid. Hindi importante kung perfect ka lumakad, mga kapatid. Ang importante dito kung sinusunod ba yung perfect na Diyos na nagmahal sa iyo, nagbigay ng kanyang buhay para sa iyo. Amen. And without God, all things are useless, mga kapatid, sa atin pong mga buhay. So si Joseph, gusto ng Diyos, mga kapatid, na matupad yung pangako ng Panginoon sa buhay niya. However, there is an obstacle. He was from feet, sabihin natin nasa balon, pero dinala siya ng Diyos sa palasyo. Amen. Grabe. Parang nandoon ka sa kahirapan. Yung naranasan mo ngayon na, Pastor, parang gusto ko na mag-ipa. Ang hirap-hirap na. Parang ganoon din si Joseph. Ang hirap-hirap na. But he never gave up. Hindi siya sumuko. Hello? Hindi siya sumuko. Para sa kanya, ang pagsuko ay hindi choice, hindi option. I will never give up. Bakit? Kasi nga, dakila ang plano ng Diyos sa buhay. Amen. Imagine, mula sa balon, papuntang palas. There is a plan of God for your life. Hello? Amen. So, binigyan siya ng Panginoon ng pagkakataon. Amen. Na ilabas yung kanyang true character, yung kanyang true color. At nakita, mga kapatid, ng Diyos na mabuti, mga kapatid, ang character ni Joseph. So, God gave him the blessing. Grabe, mula noon, alipin ka. Mula noon, walang-wala ka. Diba? Mula noon, parang walang kumikilala sa iyo. Kasi nga sa panahon, sa mundo natin ginagalawan, hindi ka marirecognize kapag walang-wala ka. Sister Connie, halimbawa, wala kang pera. Hindi ka papansin ng tao. Pag hindi ka mayaman, paano wala ka sa kanila? Pero pagka marami ka ng pera, marami ka ng kamag-anak, marami pang tao kung kikilala sa iyo. Lahat tatawag ka, bossing. Diba? Irespeto ka sa mundo ito kapag ka may pera ka. Mamahalin ka kapag ka may pera ka. Mayroon kang degree na pinangawakan sa buhay mo. May status ka sa mundo ito. Mamahalin ka. Pero iba ang Diyos. Hindi ka minahal ng Diyos dahil sa anong meron ka. Anong katayuan mo sa buhay? Minahal ka ng Diyos dahil siya ang lumikha sa iyo and He made you in His image and His likeness. Minahal ka ng Diyos kung sino ka, hindi kung ano ang meron ka o ano yung wala ka. Yan ang Diyos. Kaya yung mga young people,
Mahalin nyo ang iyong kapwa, hindi dahil sa anong mayroon sila o ano yung itsura nila. Amen. Hello? Ano, sa mga ano ngayon, panahon natin yan, puro mga pihikan pa naman. Diba? Pagka maganda, come on, dito ka. Pero pagka unique, ikaw nang bahala dyan. Tara dito. Bait kita. Dito lang na. Hello? Wag! Ang standard ng church ay hindi dapat kagaya ng standard ng mundo, mga kapatid. Yes. Hallelujah. Kailangan maging kagaya tayo ng Panginoon. Mahalin natin ang ating kapwa. Mahalin natin ang ating mga kapitbahay. Mahalin natin ang sino man na kasalubong natin sa buhay. Huwag mong isipin, eto yan, wala. No. Mahal yan ng Panginoon. At kung mahal yan ng Panginoon, dapat mahal mo din. Palakpakan natin. God has a sovereign plan in our sufferings. God has a sovereign plan in betrayal. God has a sovereign plan in our pain. Ngayong umaga mga kapatid, I just want you to trust the Lord's plan. Amen. Na kahit anong mangyari, mangako ka sa Diyos na mayroon kang gagawin at mayroon kang right to respond to the plan of God. Gusto lang ng Diyos anong gagawin mo if you come or dumaan ka sa ganitong klaseng areas o sa ganitong uri o sa ganitong pagsubok, ganitong klaseng katayuan mo sa buhay. What will you do? Will you ever trust God na kahit idaan ka sa mga kapagsubukan? Kasi sa tao, madali lang sumamba, madaling sumunod sa Diyos. Madaling magpuri sa Panginoon, pumalakpak, ngumiti, magsabing praise the Lord when everything is all right. Kapag ka masaya lang, may pera ka. Madali lang. Wala kang sakit. Okay, sa lahat masaya. Nakakapunta ka sa kung ano-ano man lugar. Pero what if idaan ka ng Diyos sa mga matinding pagsubok? Ha? Kapag kadinaan ka ni Lord sa sakit, pag kadinaan ka ni Lord sa kahirapan, sa kawalan, hindi yan para parusahan ka. Hindi yan, it is not to put you down o to make you suffer. There is a purpose in it, mga kapatid. Ang sovereign plan ng Diyos to refine your character. Parang maging kagaya tayo ni Job, maging kagaya tayo ni Joseph. Kahit anong gawin ng Panginoon sa akin, yes, I will still trust the Lord. I will still trust the plan of God. Ano man yung sitwasyon na dadaanin ko sa buhay, mananatili ako sa Panginoon. Hindi ako susuko. Hindi ako mag-give up sa plano ng Diyos sa buhay ko. Hello? Amen. Pagka may problema, huwag mo nga agad idamay si Lord. Hindi ka na magsisimba. Hello? Walang solusyon apart from God. Kung sabihin mo, Pastor, ang pera lang ang solusyon nito. Hello? Amen. Sure ka? Walang pera ang magbibigay solusyon sa buhay natin. Ang Diyos talaga. Ang pinaka-solusyon, mga kapatid. Kaya ngayon umaga, mga kapatid, I want you to understand this. That everything you have done, everything na pinagdaanan, Sister Lori, Sister Connie, lahat ng pinagdaanan niyo sa buhay, masalimot, yung pinaka-malungkot na nangyari sa iyo. Tandaan nyo na, plano ng Diyos, sinama ng plano ng Panginoon to make you strong. Kaya kaganyan ngayon ka-strong because God has a plan. Dahil pinadala ka na ng Diyos sa mga bagay, hindi akalain magagawa, pero nagawa. Ano dahilan? Dahil ang Panginoon ay mabuti. Nakasurvive ka, hindi dahil magaling ka, matalino ka. Nakasurvive ka dahil ang Diyos ay mabuti sa atin. Ang Diyos ay makapagin. Ang Diyos ay makapangyarihan sa lahat, mga kapatid. And all we have to do is trust the Lord's plan in your life, mga kapatid. You have to be aware of the plan of God. Amen. So ngayong umaga, kailangan alamin mo,
kailangan madiscover mo sa sarili kung ano ang plano ng Diyos. Amen. Kung ano man yun, mag-stick ka sa plano ng Diyos. Be faithful on the plan of God, mga kapatid. Amen. God is a sovereign plan in the story of Joseph. From the pit to palace, from betrayal to blessings, God has a plan of redemption in Joseph's life. Amen. Amen. Si Joseph may dream. And I know, mayroon ka din dream sa buhay. And all we have to do today is trust the plan of God like Joseph. Pagkatiwalaan mo ang plano ng Diyos. Hello! Trust in the Lord, sabi ng Biblia. Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. Psalms chapter 3. Magtiwala ka sa Panginoon, mga kapatid. Hello! And remember, on the story of Joseph, marami kang mapupulot, mga kapatid, na kailangan ma-apply mo sa buhay mo. Para at the end of the day, you will experience the supernatural blessings of the Lord. You will experience the life that God has a plan for you. You will experience the life that Jesus planned for your life. Yung magandang plano, dakilang bagay na mangyayari sa buhay mo, may experience mo po sa buhay mo. Just have the character of Joseph. Kahit babae ka, lalaki ka, si Joseph namold sa kanyang sufferings, namold sa kanyang pain. Mga kapatid, si Joseph, ikaw, naranasan mo din yan? Diba? How many times gusto mo nang sumuko? How many times sobrang hirap-hirap na parang wala na, Lord, ayoko na. But still, nilalapit ka ng Diyos sa Kanya. Why? The Lord knows, hindi mo kakayanin kung wala ang Diyos. The Lord knows, hindi natin kaya ang buhay nito kung wala ang Panginoon. We cannot win the battle. We cannot win the fight without God in our life. So I encourage you today to trust the plan of God, mga kapatid, at mamuhay tayo ayon sa pananampalataya at integridad na mayroon si Diyos. Amen. Amen. Are you willing to trust the Lord's plan? Amen. Tumayo tayong lahat, mga kapatid. Kung may plano ka sa buhay mo, mas lalong may plano